Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Ikaw ba ay isang SSS member na single at wala pang asawa o anak man lang? Or may kilala po tayong kaanak o kaibigan na namatay subalit isang single at matagal na ring miyembro ng SSS? Sino kaya ang qualified beneficiaries na makakatanggap ng mga benepisyo? What if kung ang mga magulang ay wala na rin? At marami naman ang mga kapatid. Paano kaya ang magiging manner of claimants nito? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Attention to all SSS members. Single SSS member. Sino ang magiging beneficiary kung sakaling mamatay ito? Paano kung wala ng magulang o kapatid? Paano ang magiging manner of beneficiaries? Tara alamin po natin. Para sa lahat ng SSS members na subsob sa trabaho at wala ng panahon pang makapag-asawa o magkaroon man ng anak, what if kung bigla na lamang po tayong mamatay dahil sa aksidente, sakit o anumang dahilan, at nananatili pa rin tayong single? Paano kaya ang ating death claim sa SSS? Sino ang may karapatang maging beneficiary kung isang single ang namatay? Alam niyo bang nagkakaroon ng problema sa pamilya ng naiwang SSS member dahil hindi nila alam kung sino ang qualified talagang mag-claim ng death benefits ng kanilang namatay na kaanak? Para sa kaalaman ng lahat, narito po ang hierarchy o ang pagkakasunod-sunod ng bawat beneficiaries. Kung sakaling tayo po ay mawala ay meron po tayong hierarchy of beneficiaries sa SSS. Una na rito ang mga primary beneficiaries, ito ang legal na asawa if married, at ang mga whether legitimate child, illegitimate child o anak sa labas, at mga legally adopted child o legal na inampon. Lahat po sila ay considered primary beneficiary. At kung may anak ka ring PWD, kahit ito ay lagpas na sa 21 years old ay mananatili siyang primary beneficiary at makakatanggap ng buwanang pensyon. Pero what if kung isa kang single? Kapag single po ang namatay na SSS member, papasok na po dito ang mga secondary beneficiaries. Tulad ng iyong magulang, kahit isa lang po ang buhay dito ay siya pa rin ang qualified beneficiary na makakatanggap ng benefits. Subalit kung sakaling wala na ring magulang, o pareho na rin silang namatay, dito naman papasok ang mga kapatid bilang mga secondary beneficiaries. What if kung marami ka palang kapatid? Paano ang benefits? Kung sakaling marami pala kayong magkakapatid, bibigyan ng priority ni SSS ang mga kapatid na walang trabaho, minor o wala pang pamilya at walang anak. Dito ay maaaring humingi sa inyo si SSS ng waiver of rights para sa inyong kapatid na magiging beneficiary. Pero kung sakali naman na wala na palang primary at secondary beneficiary ang isang SSS member na namatay, kanino na mapupunta ang naiwang death benefits? Dito na po papasok ang designated beneficiary. Dito ay pinapayagan ang isang SSS member na magtalaga ng kanyang official designated beneficiary if ever mawala siya ay may karapatan ito para tumanggap ng benefits. Kadalasan, dito pumapasok ang ating malapit na kaibigan, o ang ating common law partner o kinakasama, o pwede ring isang malapit na kaanak o sinuman na pwede mong pagkatiwalaan. Kayo po ay magkakaroon lamang ng karapatan kung sakaling walang primary at secondary beneficiary ang isang SSS member. Paano naman kung sakaling wala naman talagang itinalaga bilang beneficiary ang isang SSS member, ibig sabihin ay blanco ang kanyang data information, wala ng magulang o kapatid at wala na ring designated beneficiary? Mababaliwala kaya ang kanyang death benefits? Kapag ganito po ang mangyari sa isang SSS member, dito na po papasok ang naayon sa batas kung saan ang isang legal heirs o tagapagmana ang siyang magiging beneficiary ni SSS member ang makakatanggap ng anumang benepisyo. Kailangan nyo lang mag-submit ng anumang mga dokumento na nagpapatunay na kayo ang nag-iisang legal heirs o tagapagmana ng namatay na SSS member. So, paano ang dapat gawin? Kailangan nyo lang po na magpunta sa any SSS branch at dalhin ang lahat ng dokumento na kakailanganin para sa final benefits. Ila sa mga ito ay ang PSA Death Certificate ng SSS member at valid ID nito. 2 Valid ID ng beneficiary,
proof of relationship ng namatay na member tulad ng iyong birth certificate o marriage certificate if meron man. Senomar if ever hingin, if kapatid, affidavit or waiver of rights katunayan na pumapayag sila na siya ang magiging official beneficiary ng namatay nilang kapatid. Death and burial application form at iba pang dokumento na hahanapin ni SSS during the evaluation at screening process. Naway nakapagbigay linaw po ito sa lahat ng ating mga SSS member at maging sa mga kaanak nito na nagkaroon ng same experiences. Para sa mga hinaing o katanungan sa inyong mga benepisyo o SSS matters ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455 para sa agarang kasagutan. That's it! Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.